May malagang sulat para kay John Riel Casimero na dapat niya itong malaman. Kaya narito, ibabahagi ni Mr. Kwento sa inyo na para bang, Dear Papa Dudut. Ulit dahil gaya-gaya, Dear Papa Kwentot. Pero teka, parang iba yung tumatakbo sa isipan ng nanonood natin ngayon Papa Kwentot. Well, anyway, wag na lang. Sa gitna na nagbabadyang kabiguan ng dalawang mandirigmang mga Pinoy noong June 6 sa Aichi Sky Expo Japan, muling pinatunayan ni John Riel Cuadro-Alas Casimero kung bakit siya ang tinuturing na tagapagligtas ng boxing sa Pilipinas. Pinagpag ang malas na galing sa pumaldo naman pala na malas ng Pinas matapos siyang duminahin at bubugin ng mapanganib na si Luis Neri sa harap ng nagbubunying mga manunood sa Aichi Sky Expo Japan. At ayon sa veteranong boxing writer na si Nick Gionco na mismong nakasaksi sa ringside, napakalaki na naging papel ng tagumpay ni Casimero dahil ito ang nag-iisang nagsalba sa dangal ng Pilipinas sa naturang knockout na laban. Bago umakyat ng lona si Casimero, nakaranas na magkasunod na pagkatalo ang bansa sa undercard. Kapwa lumasap ng kabiguan sina Kenneth Duber laban yan kay Michael Angeletti at Vince Paras kontra yan sa pambato ng Japan. At ang panalo ni Cuadro-Alas ang madlang sa isang mapait na shootout o zero win para sa mga Pinoy. Pero sa kabila ng mga naging issue ni Casimero sa nakaraan, kabilang na ang hindi pagkuha ng tamang timbang at ang kaniyang mga kontrobersyal na kilos, naniniwala pa rin si Gionco na si Casimero lang ang natatanging boksingero sa mundo na may kakayang magpabagsak sa itinuturing na monster ng boxing na si Naoya Inoue. Inahalin tulad si Inoue sa rurok ng karera ni Mike Tyson na kung saan ang karamihan sa mga nagiging kalaban ay natatalo na bago pa man sumuntok dahil sa matinding takot at labis na depensa. Maliban kay Nonito Donaire Jr. na buong tapang na hinarap si Inoue at muntik nang manalo, ang ibang nakalaban ng Hapon ay pumasok lang sa ring para lamang hindi matamaan kaya puro lang depensa. Parang si Mike Tyson noon, takot ang mga kalaban maliban kay Evander Holyfield na siyang bumasag sa kanyang dominasyon. Kay Casimero ko nakikita ang tanging Holyfield na yan, hawak niya ang tatlong importanteng armas para pabagsakin si Godzilla, lakas ng loob, pamatay na puwersa o power at tibay. Dahil sa kanyang makulay, kapansin-pansin at nakakaaliw na estilo sa loob ng ring, ibinahagi ni Gionco na si Casimero ang kanyang paboritong boksingero kasunod ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang pagdiriwang ng mga Japanese fans sa Tokonami ay nagdala pa nga ng mga alaala nung dinagsa ng buong mundo ang mga laban ni Pacquiao. Pero mga kwento, sa likod ng maningning na tagumpay na ito sa Japan, nag-iwan na isang mabigat na paalala at hamon ang bukas na liham para sa ugali ng boksingero sa labas ng lona, partikular na ang kanyang ikinikilos sa mundo ng social media. Hayagang pinuna ni Gionco ang agresibong imay ni Casimero sa internet. Binatikos ang madalas itong paglalive sa social media na kung saan nagpapakawala ito ng mga mura, pang-iinsulto at pambabatikos sa mga taong nagpapahayag lamang ng opinyon at hindi naman talaga kanyang kaaway. Kaya naman ayon kay Gionco, dahil sa estilong ito, ang kanyang mga tagasunod ay natuto na rin pumanig sa maling kultura ng pagpapahiya, pang-iinsulto at pagsira sa reputasyon ng mga disenteng tao na may magkakaibang pananaw sa boxing. Partikular na binanggit ang ginawang pambabastos ng kampo at fans ni Casimero sa ginagalang na boxing analyst raw at abogado na si Attorney Ed Tolentino. Ayon kay Gionco, itong si Tolentino ay tunay na dalawhasa. Binigyang diin na si Attorney Ed Tolentino ay isang tunay na boxing scholar na malalim ang unawa sa sport mula pa noong panahon ng kanyang pag-aaral sa University of Santo Tomas. Pangalawa, ayon kay Gionco, kabaliktaran ito ng mga umusbong na boxing experts raw ngayon sa internet na ang kalaman ay kasing babaw lamang ng sapa kung taga raw. Mga kakwento, ipinaalala kay Casimero na bilang mukha at kaslukuyang toast ng Philippine boxing, meron siyang malaking responsibilidad sa lipunan na sumunod sa tamang asal at moral na pamantayan ng komunidad. Ayon yan kay Gionco, at ang pagiging sikat at kampiyon ay hindi nagbibigay ng lisensya pang magwala raw online at magmura sa kahit sinong hindi sumasang-ayon sa kanyang mga ideya. Maging tulad ni Manny Pacquiao na kinakatawa ng boxing sa pinakamagandang paraan, ayusin mo ang iyong mga hakbang. Hindi lahat ng naglalike sa mga post mo ay kasama mo hanggang dulo, sabi ni Gionco. At ayon pa sa kanya, ang panawagang ito ay nagmula sa isang hardcore fan na nagnais lamang na may salba at muling maayos ang imahe ng bansa upang mas lalo pa itong irespeto sa buong mundo, hindi lang bilang isang malakas na boksingero, bilang isang tunay na ehemplo
ng disiplina para sa mga susunod pa na mga mandirigmang mga Pilipino. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.